knowledge yung nilalagay ng Lord sa atin, pero hindi natin na i-apply. So, ibig sabihin, hindi natin na-apply yung wisdom na dapat ina-apply natin. Nagigets mo natin yun, mga kapatid? So, ngayon po, in our context, ang true wisdom, it requires both listening and living. Ayan po, nakasulat dyan, naka-flash. Ang true wisdom, it requires listening, napapakinggan mo, kunyari nakikinig kayo sa akin, napapakinggan nyo kung ano yung tinuturo ng Lord. Pero, ang totoong wisdom, together siya, na makikinig ka, pero ipapasamuhay mo. Naintindihan po natin yon. And true wisdom, it's not just knowing what is right, but doing what is right. Gets po natin? Alam natin ito yung mga, di ba may 10 commandments? It's about knowing. Alam natin na ito yung mga utos ng Diyos. Pero kapag nai-apply mo yung 10 commandments na yon, that's wisdom. Gets po natin? So, knowing the Bible doesn't change your life. Living it does. Hindi ang basihan dito ay alam mo kung ano yung nakasulat sa Bible or kahit kabisa mo pa from Genesis hanggang Revelation, kahit kabisa mo pa yon, pero hindi mo na ipapasamuhay yung tinuturo doon, still wala pa rin. Hindi pa rin ma-apply yung wisdom. Ang wisdom, hindi siya napoprove sa marami mong nalalaman, pero sa obedience. Kung natutunan mo na ito yung tama, ito yung dapat ginagawa, dapat magpuput tayo ng action o obey tayo. So, kunyari, alam ba natin na sinabi ng Lord na forgiveness is a command? Turo ba yun ng Lord na ang forgiveness or magpatawad ay utos niya? So, paano natin may a-apply yun? Kailangan magpatawad. Okay po, that's wisdom. Ganun mo may a-apply yung wisdom. Ang gossip ba ay toxic? Ang mag-usap behind the back of other people, is it toxic? Ayaw ba yun ng Lord? So, paano mo ini-a-apply and mapuput yung wisdom doon? Dapat hindi ka na mag-gossip. Yun, so kapag alam natin, pero hindi natin napuput into life, is it wisdom? So, dun mo siya titignan. For sure, napakarami yung na-take down notes sa previous months ng Wisdom Applied series natin. Alam nyo mga kapatid, walang saysay, walang silbi ang mga napakinggan natin kung hindi natin mapuput into life kung ano ang sinabi ng Lord. Okay, so dito na papasok yung key verse natin this afternoon. It says in James 1, verse 22, sabi dyan, "Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says." Okay, so sa Tagalog, mas maintindihan po natin. Sabi dyan, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So, sino daw ang dinadaya natin kapag tayo ay nakikinig lang at hindi natin isinasagawa? Sino? Sarili natin. Ayun po yung ang sinasabi dito sa verse na to. So, dyan po iikot ang pag-uusapan at tatalakayin natin this afternoon. So, isa-isain lang natin yung nakasulat dyan. Una, sabi, be doers. Sabi dyan, be doers. Kasi ang utos ng Diyos, it's not a suggestion. God's word is not a suggestion. Hindi siya optional. Kapag may utos ang Lord, hindi siya negotiable. Kumbaga, parang gagawin ko ba o hindi? Pwede ba itong gawin or hindi? Hindi siya ganon. Kasi ang God's word ay hindi suggestion. Pero pinapagawa sa'yo ng Lord and nililid ka niya to obey what He commanded you. Okay po, so una, ang utos ng Diyos sa atin, be doers. Dapat tayo ay nag-a-act according sa narinig. Nag-a-act tayo according sa natutunan natin. Pangalawa, not just hearers. Kasi ang goal natin, not just to be informed. Nandito ba tayo para lang ma-inform na at iyan pala yung nakasulat sa Bible, ito pala yung sinasabi ng Lord. We're here to be transformed. So the goal is not just to be informed, but to be transformed. Ang gusto natin ng bawat isa sa atin ay makakuha ng transformation na nagmumula sa Diyos. So kapag nakikinig ka lang, nai-inform ka lang. Pero pag ginagawa mo kung ano yung napakinggan mo, there will transformation take place. Okay po? And yung pangatlo, dun sa sinabi, dun sa James 1:22, sabi doon, be doers. Gawin mo kung ano sinasabi ng Lord. Pangalawa doon, huwag ka lang nakikinig. And so, pag ganun ka, ibig sabihin, dinadaya mo ang iyong sarili.
sa Tagalog, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sa Tagalog ng deceive, paulit-ulit po nating maririnig yan today. Deceive, deception, ang Tagalog niyan, dinadaya. Niloloko, nagkukunwari. Ayun siya. So kapag daw, simpleng ganun lang pala, no? Pag hindi ko ginagawa kung ano yung napakinggan ko according sa Lord, madaya na, nagloloko na, nagkukunwari na. And do we want that? Of course, ayaw natin. So, bibigyan ko lang kayo ng list. Hindi na, for sure, mas marami pa dito. Pero meron lang akong ipa-flash na 5 types of deception in our Christian walk. Sa lakad, for sure, mas marami pa kayong madadagdag dyan. Pero in our Christian walk, meron akong i-inject na 5 types ng daya or deception sa atin bilang mga Kristiyano. Number 1, self-deception. Ito yung pag-aaralan natin. Pag sinabing self-deception, nililin lang mo yung sarili mo. So, para bang sinasabi mong okay lang ako, pero ang totoo, hindi ka talaga okay. Sa tingin mo, close kayo ng Lord, very devoted Christian ka, pero ang totoo, hindi. Yan po yung panlilin lang sa sarili. Pangalawang type naman ng deception, deceiving others. Naririnig po natin to, no? And very common to, na nadadaya tayo, dinadaya tayo ng kapwa natin, niloloko tayo ng iba. Isa yung type ng deception. Next naman, religious hypocrisy. Ito, type din to ng deception kung saan nagpapanggap kang makadiyos, pero hindi naman. Isang example din yan ng deception. Next example ng deception, pambobola. Alam nyo bang daya ang pambobola? Yung para lang maging masaya siya, sabi mo, ang ganda mo today. Pero ang sa loob-loob niya, parang hindi naman. Parang gano'n. So, hindi yon. Alam nyo, deception, daya ang pangbobola. Kasi flattery ang tawag dyan. At again, panloloko o pandadaya yan. And last, hindi naman last, pero for sure madami pa kayo mabibigay dyan na list. Pero isa, satanic deception, daya ng kaaway. So nagets po natin, merong iba't ibang uri ng daya. At lahat yon maaring guilty tayo kasi nararamdaman at nararanasan natin. Naranasan natin yung self-deception, nalilin lang tayo ng sarili natin, nadadaya tayo ng iba. Minsan nagpapanggap tayong makadiyos. Ang lakas-lakas natin mag-pray para marinig nilang Christian ako. O kaya flattery, nambobola tayo. Or si Satan, dinadaya tayo. Lahat yon daya ng kaaway. And alam po ninyo, God hates all kinds of deception. Sabi niya dyan sa Galatians 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. So anumang uri ng deception doon, light or magaan na uri ng deception or yung parang list naman ako dun sa isa doon, pero any kind of deception, hini-hate ng Lord. Pero alam nyo, in a certain perspective, ang worst kind of deception is self-deception. You wanna know why? Kasi, first, ang self-deception, hindi mo alam na nangyayari na sa'yo. Diba kapag dinadaya ka ng Satan, o kaya dinaya ka ng iba, later on, marirealize mo, dinadaya nga ako nila. But, when you deceive yourself, who will call you out? Ikaw yung nakakaalam na nadadaya na pala yung sarili mo. Nagigets natin yon kasi yung iba, meron kang accountability na pwedeng sabihin sa'yo na, uy, mali ka, nadadaya ka na. Pero ikaw, fini-fake mo yung sarili mo at hindi mo alam, nadaya ka na pala. Sino bang nakakaalam na sino bang nakakaalam ng devotion mo na sinabi pala doon ng Lord na dapat 7 over 7 ka mag-devotion pero hindi mo ginawa? Wala namang nakakaalam nun ikaw lang. So ngayon, sino magko-call out sa'yo? Hindi yun alam ng cell leader mo. Sino magsasabi sa'yo mali yung ginagawa mo? So ang worst kind of deception in a certain perspective ay self-deception talaga. Una, kasi you don't know it's happening. Parang sinasabi mo, walang mali sa akin. Sa kanya may mali, pero ako perfect. Walang mali sa akin. Yan sinasabi ni Ate Denise, hindi ako yan. Yung katabi ko, pwedeng siya yan, pero hindi ako yan. Self-deception yun. O kaya, alam nyo, ang nakakalungkot pa doon, it's very terrifying because you cannot fix what you don't see. Hindi mo nakikita na dadaya ka na pala, and you cannot fix that kasi hindi mo naman alam That's why it's really important for us na bantay ng salita ng Diyos at naiintindihan natin na ang uri ng deception, which is self-deception, is very dangerous. It's very terrifying because you cannot fix what you cannot see. Okay?
Pangalawa, it looks real. It feels spiritual, pero hindi naman. In James 1:22, yung kanina, kahit hindi na natin iano, pero yung sa James 1:22 kanina, si James, nagsusulat siya sa church people. Hindi siya nagsusulat sa mga unbelievers. So, hindi mo pwedeng isipin na ka-work mo yan, ka-office mate mo, o kaya kaklase mo yan. Pero si James, he was writing to church people. Nagsusulat siya sa people na nakikinig ng salita ng Diyos, nagte-take down notes, maybe even nag-amen, convicted na convicted, umiiyak pa during worship, but they did not do what it said. Yung sinasabi ng Lord, hindi nila ginagawa. Sa next slide, James 2:17, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So kung pinagmamalaki mo na may faith ka kay Lord, but you cannot practice kung ano yung sinasabi ng Lord sa'yo, still, your faith is dead. Yun po yun, mga kapatid. And ang nangyayari doon, kapag ganon, nare-replace yung truth ng Lord sa illusion na lang. Tapos nagpo-produce siya ng fake na faith. Kasi, deceived. And ang faith, nagiging performance na lang para maipakita na lang sa iba na okay kaya yung faith ko. Okay naman yung faith ko eh. Tapos, no need to worry about me ate. Okay lang yung faith ko. Pero gumaganon pa. Pero in reality, ang faith, it becomes performance na lang. 7/7 devotion, eto ate, tignan mo. Pero inside, hindi naman talaga tapat sa Lord. Kasi deceived na ng sarili niya. Sabi dyan sa Matthew 23:27, pakibasa na lang, pero hindi yan yung exactly nakasulat doon. Sinasabi to sa mga Pharisees, they are clean on the outside. Kitang-kita na ang linis ng buhay. Talagang para bang pwede mo siyang maging example sa the way siya mabuhay. Pero sa loob-loob niya pala, dead na siya. So, ayan yung sinasabi ni, humala kung sino, pero yan yung term na nilalagay sa mga Pharisees nung time na yon. So, you think you're close to God when your heart is actually far from Him. Akala mo lang close pa kayo ng Lord, pero dahil pala deceived ka na, may self-deception na nag-enter sa puso mo, actually, ang layo mo na pala sa Panginoong Diyos. Pwede kang nag-church every Sunday, pwedeng may nagagawa kang something for the glory of God, but at the end of the day, you think you're close with the Lord, pero ang heart mo ay talagang malayo na sa Kanya. And ang self-deception din, it creates excuses. Kapag merong self-deception sa puso, it's easy to justify. Pwede mong marinig yung salita ng Diyos, pero sasabihin mo, that's clearly not for me. Hindi yan para sa akin. I think sa katabi ko yan, pero hindi yan para sa akin. Pwedeng ganun ang mangyari. But Jesus makes it clear that real faith is always followed by real obedience. So ang tunay na pananampalataya always followed by real obedience. Dapat may tunay na pagsunod kung tunay ang pananampalataya. Yun lang naman kung gusto mong i-weigh kung totoo ba yung faith mo, let's see about your obedience. Let's check your obedience. Kasi dun lang yan makikita kung totoo ba yung pananampalataya na meron ka. Kasi ang self-deception, sabi nga sa inyo, daya siya. It looks real. Para siyang totoo, pero dahil daya siya, ilalagay sa'yo sa isip mo na pag nakinig ka, okay na yun, obedience na yun. Pero alam nyo, ang spiritual death, nangyayari siya when you hear the word of God, but hindi mo nililive out kung ano yung sinabi ng Lord. Diyan mag-i-start ang spiritual death, mga kapatid. Ang danger kasi, hindi lang siya nandun sa not knowing. It's knowing but not obeying. Andun ang danger. Yung alam mo naman, pero hindi mo ginagawa. Alam mong tama, pero hindi mo ginagawa. So yun ang danger, mga kapatid. Yung space, kasi parang meron lang yan thin space Yung hearing, pati yung doing. Sa gitna nun, it's either you will do both or not, pero in that space, dun ang faith pwedeng mag-fade. Dun ang heart ay pwedeng maging harden. At dun yung spiritual life mo pwedeng slowly mamatay na. Dun lang yon. Either kapag gagawin mo siya or hindi mo siya gagawin. Okay? So, isa pa, ang nakakalungkot sa... Wait lang. Ang nakakalungkot pa sa self-deception, it leads other astray. Lalo sa mga cell leader. O hindi naman sa cell leader lang. Pero kapag meron kang self-deception na hindi mo alam na meron pala sa puso mo, when we walk in self-deception, yun yung ituturo mo at i-influence mo on that place.
even unintentionally. Kunyari sa isip mo, tama ang gantong bagay, meron kang mga sariling principle, it leads other na ma-astray din. Maging kagaya ng isip mo. Lalo pag hindi sa truth yung nasa isip mo. Yun ang ituturo mo eventually sa iba. Since tama siya sa paningin mo, edi yun yung ituturo mo sa iba. Kasi sa paningin mo tama siya pero hindi pala. So, dangerous ang self-deception kasi ganito niya tayo dinadala. In Matthew 15:14, if the blind lead the blind, both will fall into pit. So kapag ikaw, kaya for the sake na lang ng nai-influence mo, for the sake na lang ng mga tinuturuan mo, punahin mo at alamin mo kung may self-deception para hindi sila maligaw. Kasi ang itinuturo mo pala ay mali at hindi tama. Kasi sa puso mo may self-deception. Naintindihan po natin yon for their sake na lang. Pero syempre gusto din nating maligtas. Pero para sa kanila, i-check mo, baka merong self-deception sa puso mo na nadadala mo sila. And sabi dyan, if the blind lead the blind, both will fall into pit. Pareho pa kayong mahuhulog. Kasi yun yung tinuro mo sa kanya. And meron pa akong last 2 points, pero later, isha-share ko yon. But for us to understand more what James 1:22, yun lang kasi ikutan natin let us see people in the Bible na nag-illustrate ng self-deception. Yung James 1:22, yan yun. Ito lang yung verse na ikutan natin. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Unang story, 2 lang to, para lang mas clear sa atin. Tignan natin yung buhay nito. Sa Matthew 19:16-22, hindi ko na siya nilagay lahat, pero for the sake of time lang. Pero nilagay ko yung first and last niyan. Sa Matthew 19:16, yung young man, lumapit siya kay Lord Jesus Christ. Tapos tinanong niya, Lord, ano pong pwede kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? So nagtanong itong young man na to, young ruler, rich young ruler, mayaman siya. Tapos tinanong na, Lord, anong pwede kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yun yung sabi niya. Tapos sa verse 17, sabi ng Lord Jesus Christ, sundin mo to, gawin mo yung commandments. Kunyari, huwag kang magnanakaw. Hindi ko maalala kung ano yung specific na sinabi ng Lord Jesus Christ na mga commands. Pero sabi lang ng Lord, gawin mo to, ito yung tama, ito yung gawin mo. Tapos sabi niya sa verse 20, masaya siya, sabi niya, ginagawa ko po lahat ng yan. Sabi niya, I am doing those things na sinabi mo, Lord, para makapunta ako ng heaven. Pero sa verse 21, sabi ng Lord Jesus Christ, challenge siya. Okay, nagagawa mo lahat ng inuutos ko sa'yo, pero sige nga, sell your possessions and give it to the poor. Thank you, sabi. Go, sell your possessions, give it to the poor, come follow me. So ang sabi niya doon, sige nga, benta mo lahat ng ari-arian mo, tapos follow me. Tapos alam niyo po, ang ginawa niya, verse 22, the man walked away sad because he wasn't willing to do what Jesus said. So ang nakakalungkot doon, sinabi ng Lord Jesus Christ na ito gawin mo ito yung gawin mo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, sundin mo lahat ng command, pero isa pa, benta mo lahat ng ari-arian mo. Pag nabenta mo na, sundan mo ko and then you will receive eternal life. Pero ang nakakalungkot doon, narinig niya si Lord, pero hindi niya ginawa kung ano yung sinabi ng Lord. And many times, most of us, nagsasalita ang Lord sa atin very clear. May mga pinabibitawan sa atin, may mga pinatatanggal sa attitude natin, pero para bang di natin naririnig. Baka nga ngayon for sure nagsasalita ang Lord, pero may iba tayo, parang sinashrug off lang natin yung naririnig natin. But let's make this time because the Lord is exposing something in our heart and magdadala yun para makabalik tayo completely sa Lord. Okay po? So in relations to James 1:22, yung young man, narinig niya very clear yung sinabi ng Lord pero hindi siya nakasunod. Yung James 1:22 lang yung verse pero i-move natin sa 23 pati 24. Sa 23, anyone who listens to the word, ang lahat daw na nakikinig sa salita ng Diyos, pero hindi ginawa kung ano yung napakinggan niya, ay parang isang tao na tumingin sa mirror, tinignan niya yung face niya. And then after nun, sabi dyan, and after looking at himself, goes away and immediately, kinalimutan niya lang yung nakita niya. Para bang, nagsasalamin ka, then nakita mo gulo-gulo yung hair mo. Pero it's okay, tas tumalikod ka na, hindi mo inayos yung hair mo. O kaya nagsalamin ka, nakita mo may chocolate ka sa ngipin. It's okay, tapos tatalikuran mo. Para siyang ganon. Naririnig mo yung sinasabi ng Lord,
tinama niya na, tinumbok niya na kung ano yung pangit sa'yo, pero hindi mo pa rin binago. Parang ganun yung nangyari dun sa young ruler na yon. He looked into the mirror, narinig niya kung ano yung sinabi ng Lord, nakita niya na meron siyang wealth attachment. Kumbaga, meron siyang attachment sa yaman niya. Pero, he walked away unchanged. Tumalikod siya, tas walang nagbago sa buhay niya. So, ganun po yung pwedeng nangyayari sa buhay natin. Sa John 14:15, ito, simple as this. Sabi ng Lord, if you love me, keep my commands. Di ba mahal po natin ang Lord? So, ang sabi dyan, if you love me, keep my commands. Simple as that. Kahit hindi na natin pakomplikaduhin na be doers, do not just be a listener. Pero sabi ng Lord dyan, no, if you love me, keep my commands. Kung mahal mo ako, sundin mo kung ano yung pinagagawa ko sa'yo. Isa pang verse sa Luke 11:28, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Pinagpala daw ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at sinusunod siya. And isa pang verse, Romans 2:13, sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito ang siyang pawawalang sala ng Diyos. So sino daw? Hindi lang listener, pero doer ng napakinggan natin. Yung sinusunod kung ano yung sinabi ng Lord. And then isa pang story, sa 1 Samuel 15:1-23, hindi ko na rin siya nilagay dyan for the sake of time, pero may isang situation or isang story sa Bible wherein si Lord, nagsalita siya kay Saul. Nung time na yon siya yung king ng Israel. Sa pamamagitan ni Samuel na prophet, sabi niya doon, completely i-destroy ninyo yung Amalekites. Kumbaga, lahat ng, di ba kaaway ang Amalekites? Pag nag-war na kayo, lahat patayin nyo, lahat sirain nyo. Pero alam nyo, ang ginawa ni Saul, narinig niya yung instruction na yun from the Lord, pinatay niya naman yung mga dapat patayin. Pero, tinira niya yung hari, hindi niya pinatay, tapos yung mga best na hayop, hindi niya rin pinatay. Pwedeng sabihin natin, sumunod naman ate, sumunod naman siya. Pero alam nyo, sabi ni Saul talaga, nung kinonfront na siya ni Samuel, I did obey. Sumunod kaya ako, ginawa ko kaya kung ano yung sinabi ng Lord. Pero alam nyo, sinunod niya partially. Konti lang sa sinabi ng Lord, pero hindi buo ng sinabi ng Diyos. At na-honor ba ang Lord doon? Natuwa ba ang God? Na sumunod naman siya, pero hindi buo. Hindi pa din. So kasama sa self-deception ang partial obedience. Nagigets po natin? Kasama sa self-deception ang partially sumusunod, pero hindi completely nasunod. Kaya nga po, sabi dito sa Psalms 119, verse 60, sabi dyan, I will hasten and not delay to obey your commands. Magmamadali ako at hindi ko ide-delay yung pagsunod ko sa'yo. Sabi sa Psalms 119 verse 60. At isa pa sa Deuteronomy 30 verse 14, the word is very near you, so you may obey it. Alam niyo, totoo po yun. Ang Lord never naging malayo. Palaging malapit ang salita niya sa atin para sundin natin. So it's our fault. And at the same time, we know that we're very deceived kapag alam naman nating sinabi ng Lord, pero hindi pa rin tayo nakasunod. And for sure, we don't want that. We don't want to be like that young ruler, and we don't want to be like King Saul na hindi sinunod completely ang Lord. And maybe many of us were wondering, ako ba ay deceived na? May nag-iisip ba sa atin na ako ba ay kasama na sa mga taong may self-deception? Well, I want to give yung signs of self-deception. Tignan lang natin kung check ba sa atin itong mga points na to. So pag check siya, later meron tayong gagawin na something para makabalik kay Lord. Pero let's see kung merong tong mga to sa atin. First is, you know the word, but don't live it out. Example, nag-a-attend ka ng cell group, nagte-take down notes ka sa mga, yung, di ba sa cell group natin, may paper tayo, doon sinusulat natin, nag-a-agree ka pa sa sermon, amen na amen ka pa, pero yung daily choices mo, habit mo, relationship mo, hindi naman nagre-reflect ng obedience sa natutunan mo. Kunyari, amen na amen ka sa sinabi sa preaching last week, pero that Sunday, blessed na blessed ka, pagbalik ng Monday, unfaithful ka na naman.
Incomplete devotion na naman, inconsistent na naman sa pagsunod sa Lord. Kapag ganun po, ibig sabihin, may sign na tayo ay may self-deception. Because you know the word, actually yun nakakalungkot. You know what is right but you're not doing it. Okay lang naman sana kung di mo alam na mali pala yun eh. Pero dahil alam mo na ngang mali, ginawa mo pa. And that's something na may issue ng daya sa puso. Merong self-deception if you know the word but don't live it out. Si James, sinasabi niya na if you're just hearing and not doing, you're deceiving yourself. Yun yung sinasabi basically sa James 1:22. Na kapag narinig mo pero hindi mo ginawa, basically dinadaya mo lang ang iyong sarili. Okay po? The next naman, you feel spiritually full but bear no fruit. Kunyari pag SND worship, it's not wrong that you're crying and you're experiencing the presence of the Lord because God is good and He will meet us when we worship Him. Okay po yun. Pero you may be feeling spiritually full but bearing no fruit. Walang fruit ang buhay natin. Pwedeng yun nga, tayo ay full na full sa sermon. Ngayon, blessed na blessed tayo sa naririnig natin and pwedeng sinasabi natin sa puso natin, pag uwi, talaga mag-ayos na ako ng buhay ko. Hindi pwedeng ganito lang ako kasi ayokong deceived ako. Pwedeng ngayon, convicted ka na gagawin mong magbago ng buhay. Pero pag walang evidence of transformation, walang growth in love, in humility, in service, growth in discipline, at the end of the day, merong deception na pumasok sa puso at sa isip ng bawat isa sa atin. In James 2:14-18, na flash na siya kanina, pero isama ko yung James 2:14. Pag binasan siya ng buo, pero kinot ko lang to. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Parang what good is it na ang isang tao sinasabi niyang may faith siya, pero wala namang action yung faith niya. Sasabihin niya, let's not gossip, it's wrong. Pero later on, nag-gossip na. O kaya, let's forgive others. Sabi ng Lord, kailangang magpatawad. Pero hindi naman makapagpatawad. Kapag may ganun sa puso natin, then confirmed, may self-deception sa atin. Kasi po, hindi natin magawa kung ano yung sinabi ng Lord. And sabi dyan, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. Kapag faith lang, pero walang actions, patay ang pananampalataya na meron ka. And it's never pleasing God kasi nga mali siya. Okay po? And next naman, ito, you agree but you don't obey. Tama yung sinasabi. May point talaga si ate din sa mga sinasabi niya ngayon. But, hindi nasunod. You agree but you don't obey means you're deceived. May self-deception sa'yo. Nothing in agreement doesn't equally mean following God. You might say na, yun nga, may good point yun, pero you're not acting on it. Ang sabi lang doon na, ang transformation, hindi siya nangyayari when you say amen. Nangyayari ang transformation when you say, yes, Lord, I will follow. Doon nangyayari ang transformation. Hindi sa amen lang, then bago ka na. Ino-honor ng Lord ang pag-agree natin sa mga naririnig natin. But transformation, nangyayari at nagsisimula siya when you say to God, yes, Lord, I will obey kung ano yung sinabi. And right then and now, start ko na ang obedience ko kasi alam ko, yun yung gusto ng Lord at yun yung dapat mong ginagawa talaga. But, yun nga, later, papalawakin pa natin. And next naman na sign ng self-deception, you avoid hard obedience. Dito naman, madali sa kanya na sumunod. 'Di ba kanina ang usapan lang, ate, sabi mo usapan lang dapat nakakasunod eh. Pwedeng madali sa kanya ang sumunod sa mga visible areas, kunyari mag-attend ng church, pero ini-ignore niya yung mga private and costly obedience. For example, mag-forgive ng tao, mag-confess ng kasalanan, mag-practice ng generosity, wag masyadong madamot. Diba naturo yun sa wealth and finances, to be generous, wag madamot. Yung mga bagay na madali, na-o-obey. Pero yung mga bagay na mahirap, hindi na yan para sa akin. Para sa iba yan, pero not for me. Kapag ina-avoid natin yung hard obedience, piling pagsunod lang yung ginagawa natin, sign yun ng self-deception.
So, mga kapatid, let's check ang puso at ang isip, mabuti ang Lord at ine-expose niya sa atin. Alam niyo, lagi ko pa yung sinasabi sa mga cell member ko, whenever they feel like there's something wrong in them, sabi ko, praise God, sinabi sa'yo ng Lord. Kasi yung iba, mali na sila, hindi nila naririnig si Lord. Kasi maraming beses na silang tinama ng Lord, ayaw pa rin magbago. So, praise God because the Lord is revealing to you right now that you're wrong, there's something wrong in me, para makapagbago tayo sama-sama mamaya. Okay? So yon. Next naman, you measure your walk. Yung Christian walk mo by knowledge lang, pero not by transformation. Madaling ma-fall dun sa trap na because you know a lot. Kunyari, kabisa ko na ang Bible. Etong verse na to, pinangahawakan ko to, ito yung sinabi ng Lord. Pero marami kang ang alam, dun lang nakakling yung lakad mo bilang mananampalataya. Pero hindi ka natatransform. Kasi information is not transformation. Ang human principles na ginagamit natin, madalas hindi siya galing sa Panginoong Diyos. Alam po ninyo, pwedeng pumasok ang self-deception sa atin kapag tayo ay nagli-live lang sa knowledge or meron tayong mga unnecessary life principles that is not according directly sa Word ng God. Maaring may self-deception kapag may ganun tayo. Yun bang hindi na to word ng God, pero palagay ko tama naman tong prinsipyo na to. So, ito yung lakaran natin. Alam po ninyo, kapag may ganun sa atin, hindi natin alam, pero nadadaya na tayo. Kunyari, merong mga, yung well-meaning naman talaga na mga quotes or mga sinasabi, follow your heart. Do what makes you happy. Yung mga ganong knowledge na pwede mong lakaran pero will not transform you. Self-deception po yun. In James 3:15, sabi dyan, such wisdom, yung wisdom na hindi galing sa Lord. Life principles lang siya. O kaya tradition. Sabi dyan, such wisdom does not come from heaven, but is earthly, unspiritual, and demonic. Meron tayong basta maging ang tanging nag-iimpluwensya sa puso ay salita ng Diyos tapos. Pag hindi yan galing sa Bible at walang nakasulat sa Word of God, hindi yan magmamatter sa buhay ko. Hindi niya ni-influence ang lakad ko sa mundong to. Kasi hindi naman yan nakasulat sa Bible eh. Nagigets po natin yon. Any wisdom, di ba may godly wisdom, ungodly wisdom? Any wisdom na hindi from heaven, any wisdom na hindi nakasulat sa Bible is earthly, unspiritual, and actually, ito yung mas harsh, demonic. So, kala natin we're walking rightly, pero actually, we're not walking rightly before the Lord. Kasi meron tayong hino-hold very firmly na mga principles in life, pero ang totoo, nadadaya na tayo. Okay po? But on the other hand, ayan, sabi dyan, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure, peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. So tingnan po natin, let's check yung buhay po natin mga kapatid, kung meron bang nire-reveal ang Lord na area ng buhay natin na gusto ng Lord na makasunod na tayo. Gusto ng Lord na sundin na natin but we're not still obeying Him. Kasi kung ganun po, may self-deception sa atin. Yun po, isa-isa natin kung meron bang signs ng disobedience or meron bang signs ng self-deception sa atin. Balikan lang natin yung previous na napag-aralan natin before. Isa-isain ko lang po kasi sayang yung mga natutunan natin the past months about wisdom series natin kung hindi natin ma-apply. Isa-isain lang po natin sa health muna. Di ba po tinuruan tayo sa health natin? So ang tanong lang doon, what food or habit ba should I stop to honor God with my body? Yung bang hindi na natin, yung alam na, nung health pa yung topic, sobrang urge ka na, sige, kakain ako ng healthy food, run ako, magiging physically fit ako, ganyan. Pero, dahil nga nagkaroon na naman ng panibagong topic, hindi na siya na-emphasize sa buhay mo. Pero ngayon, let's think about our health. Balikan lang natin yung napag-aralan natin previously sa topic na yon. What food or habit should I stop to honor God with my body? Ano yung dapat ko nang i-start na healthy kind ng life para ma-honor ko ang God with my health? Sino po dito nagkakasakit na,
kailangan na uminom ng maraming tubig, kailangan nang iwasan ang pagkain na hindi yung puro mga unhealthy food, kailangan nang iwasan. Kung alam po natin na ang application doon ay i-stop na yung mga yon, then we should stop it. Personally, sa lahat siguro ng Wisdom Applied series, yun yung pinaka na-move ako ng Lord because previously, parang the past months, nagkakasakit na rin, ganyan. So, ang pinaka-in-applyan ko talaga ng wisdom is when it comes to my health. So, next naman, wealth and finances. Naalala nyo pa ba to? Yung pinag-uusapan natin how to tinuruan tayo doon how to save, tinuruan tayo doon how to handle our finances wisely. So ano yung mga unnecessary expenses na dapat na nating ihinto para makapag-save tayo ng money? Baka meron pa tayong mga pinagagastusan na dapat naihinto na natin para tayo ay makapag-ipon. Kasi po again, hindi lang tayo nakikinig, pero gusto natin na a-apply. And the Lord is helping us right now para may apply natin rightfully kung ano man yung gusto ng Lord na ma-apply natin. Pangatlo, sa mga may trabaho na, ano yung mga habits at work na kailangan mong baguhin. Nyari, late ka pa din, tapos napapansin na yun ng boss mo, tapos nagpo-procrastinate ka, sabi, you should submit this end of day, pero nasubmit mo bukas na. So ano yung mga habits at work na kailangan mong baguhin para ma-reflect mo ang Lord Jesus Christ better sa buhay mo? And next naman, integrity. Kung naalala nyo, napag-usapan natin din yung about integrity. Meron doon, kailangan dapat maagang nakakapunta, hindi palaging late, integrity mo yun. Integrity mo din ang kahit walang nakakakita, you're still doing what is right. Integrity po natin yun. So ano yung nagko-compromise sa'yo para i-remove, yung nagko-compromise sa'yo na tinatanggal yung integrity mo. So isipin po natin yon para may a-apply din natin. And next naman sa integrity, discipline. Pwedeng mag-isip tayo ano ba ang nagiging reason bakit unproductive every day? Ano ba ang nagiging reason bakit hindi tayo maging disciplined sa buhay natin? Tanong natin na, how can I use my time wisely and effectively? So, i-check po natin doon. And next naman, laziness. Ano yung nagdadala sa atin para maging tamad or unproductive? Then, tanggalin natin. Kasi ayaw po yun ng Lord. Next naman is relationship. Sino ang dapat patawarin na at makipag-reconcile with para ma-honor mo ang Lord? So isipin din po natin yon. Sa tongue naman natin, anong mga lumalabas sa bibig natin na dapat nagbi-build up ng iba at hindi nakakasakit? And next, yung sa last part is sa temptation. Ano yung mga bagay or mga patterns of temptation na dapat ini-stop ko nang gawin? Mga kapatid, ang nais ng Lord pagpalain tayo. At para mapagpala tayo, dapat merong application yung gagawin na, yung mga natututunan natin. Kaya nga po, etong topic natin, avoid deception, pero ang nakasulat dyan, the power of application. Na dapat na i-apply natin kung ano yung mga natututunan po natin. Okay po yon? I hope na isulat natin at naisip natin kung ano yung mga kailangan nating baguhin sa atin. So ngayon po, di ba kanina ang sabi ko po, meron tayong last two pa dun sa why self-deception is the worst kind of deception. Di ba po napag-usapan natin kanina doon na hindi mo kasi alam na nangyayari na pala siya, feeling mo spiritual ka pa pero hindi na pala, tapos marami ka ng excuses na hindi para yan sa akin, para yan sa iba, tapos pwede mong ma-lead yung iba astray. Pero next pa, itong last two, ang self-deception, it blocks repentance. Iyon po yung nakakalungkot na bagay. Ang self-deception, tinatanggal ang repentant heart na meron ka. Ang self-deceived Christians, walang conviction yan. Dahil walang conviction, walang confession. Kasi hindi niya alam na nadadaya na siya eh. So dahil hindi niya alam na nadadaya na siya, hindi na siya nakakapag-confess na may mali pala sa puso niya. So mga kapatid, baka ganun na tayo. Baka meron ng something in us na hindi tayo lapit sa Lord for confession of our sins because hindi na tayo convicted na may mali sa atin. Kasi akala natin, tama tayo. Akala natin yung mindset natin tama, akala natin yung pinangahawakan natin tama, pero hindi pala. Pag walang confession, walang repentance. Pag walang repentance, no transformation.
So it has to start with conviction. Kung ang Lord ngayon ay nagsasalita na sa atin na merong mali at hindi tama sa buhay natin, then we need to confess it to God. Lalapit tayo sa Lord at magsisisi tayo for all the wrongs na nagagawa natin. And once we confess it, we will repent. Lord, sorry for doing this, and then we will be transformed by the Lord. Kasi you cannot repent sa sin na hindi mo naman alam. Ganun kasi pag nadadaya ka hindi mo alam na ikaw pala ay may kasalanan kasi nga nadaya ka. Pero mga kapatid, again, ang self-deception mag-e-enter kapag tayo ay nakakapakinig ng Word of God pero hindi natin na-apply kung ano yung sinasabi. So, kung meron sa atin na kasalanan na ayaw, at alam mong ayaw ng Lord na ginagawa natin, we stay in the cycle of that, we stay in the cycle of sin, the Lord is asking us na makapag-repent. Kasi again, ang self-deception, it blocks repentance. Di ba lahat naman kasi nagkakasala? Tama po ba? Lahat nagkakasala. Pero, ang nakakaligtas lang doon, yung mga taong umaamin at hindi iniisip na wala naman akong mali. Diba? Pwede mo kasing isipin na hindi naman talaga ako nagkamali, wala akong kasalanan dyan, hindi ko kailangan mag-sorry, hindi ko kailangan mag-repent kasi wala naman akong fault at all. Pero, ang totoong nakakalaya sa kasalanan ay yung mga taong umaamin at nagsisisi. Gusto po ba nating makalaya dun sa self-deception na nag-enter sa buhay natin, then later on, we will come to the Lord in repentance. And next naman, self-deception leads to destruction. So, self-deception leads to destruction. Ito yung heaviest one. Because Jesus said in Matthew 7 verse 21, sabi dyan, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father. Ang self-deception, iniisip mo at confident ka na may salvation ka when you don't actually have. Akala mo lang, meron kang salvation, pero ang totoo wala pala. It's close to the truth, but you're actually missing the Lord Jesus Christ. Parang matatanong mo sa Lord, ang sasabihin niya sa'yo, yun nga, nagsasabi ka na, Lord, Lord, pero at the end of the day, you cannot enter heaven. In Matthew 7:23, then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Diba? Parang pwede mo sabihin, Lord, what? Christian kaya ako. I attend church. May cell group nga ako I sing songs for you. I dance for your glory. I play instruments. Then bakit mo sasabihin, Lord, na hindi mo ko nakikilala? Pero hindi mo alam kasi all your life, here, as a Christian, nadaya ka na pala. Akala mo, okay ka pa. Akala mo, okay yung faith mo. Sinishare mo sa iba. Actually, hindi lang dyan sinabi na nag-a-attend ng church. Pero ang sabi dyan, gumagawa ng miracle signs and wonders for the glory of God. Pero sa dulo ng buhay nila, kahit nakakapag-perform sila ng miracle signs and wonders, sa dulo pa lang, sasabihin lang ng Lord na, away from me, hindi kita nakikilala. I never knew you. Pero ngayon, the Lord is telling us that we have to come to Him in repentance kasi ang pinaka nakakalungkot doon is tayo ay pupunta ng heaven na hindi pala natin alam na wala na pala ang Espiritu ng Lord Jesus Christ in us because all our lives here on earth, deceive lang tayo. Naintindihan po natin yun mga kapatid. That's the worst kung bakit ang self-deception ay pinaka-worst of all kind of deception. Yung iba, pwedeng daya yan ng kaaway, pwedeng hypocrisy, pwedeng flattery, pero the worst kind of deception is self-deception. Kasi hindi mo alam na daya ka na, tapos you still keep on doing what you want to do and what God wants you to do, pero at the end of the day, dahil daya ka na pala, pupunta ka kay Lord, lalapit ka, pero sasabihin lang sa'yo ng Lord, away from me, for I never knew you. Actually, last Sunday, ito yung preaching ni Pastor Gino, and very moved ako doon. Umuwi ako ng bahay with a repentant heart, na sabi ko, Lord, ayokong dumating yung time na, example, nagpipreach ka sa harap, tapos naglilid ka ng cell group, you're praying for multiplication, you're praying for great commission, pero deceived pala ako. Tapos ang sasabihin sa akin ng Lord, away from me,
nagpipreach ka, kahit pa kumakanta ka sa stage, kahit pa sumasayaw ka, nagpiplay ka ng instruments, but away from me, I never knew you. Because self-deceived ka. Merong something in you na hindi mo nasabi kay Lord na dapat pinatawad ka niya, pero kala mo okay ka, kaya hindi ka humingi ng tawad. Pero the Lord is telling us right now that we need to come to Him because this is the heaviest one of all reason why self-deception is the worst kind of deception. Kasi sa dulo ng buhay natin, akala natin meron tayong eternal na buhay, na, yung may buhay na walang hanggan tayo, pero ang dulo, meron palang eternal consequences. Yun yung nakakalungkot na part, na pwedeng madala ang bawat isa sa atin na ang dulo ng buhay na to, kala natin heaven, but the Lord will, yung parang hindi tayo kakausapin at hindi tayo ipapapasukan sa heaven because may self-deception sa buhay natin. But you know, the good news is, the Lord gives us His word like a mirror, not to shame us, but to save and liberate us. Mga kapatid, itong time na to, hindi to para ipahiya ka ng Lord. Hindi para ipahiya, yung parang sabihin ng Lord na, diba, ang dami mo nang nagagawang mali, hindi mo alam, pero totoo lang, daya ka na. Ang dami ng daya sa puso mo. Pero right now, the Lord is here and ginagawa niyang mirror yung word niya para ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng chance na maligtas at ma-liberate. Pag sinabing liberate, mapalaya. Ngayon, nagpapalaya ang Lord sa bawat isa sa atin. Kala natin ang simple-simple ng nakikinig tas hindi ginagawa, tas yun na yun. Pero actually, you hear the word but you don't do it, and so you deceive yourself. And because you're deceived, sa dulo ng buhay mo, pupunta ka kay Lord, pero sabihin niya, away from me because I never knew you. Ngayon po, nagpapalaya ang Lord. And once you stop lying to yourself, doon mag-open door ang healing. Doon mag-open door ang honesty and real relationship mo kay Lord. Kaya right now, the Lord wants us to repent. I think wala namang hindi guilty sa pag nagsabi ang Lord tas di natin nagagawa. Or pwedeng sumusunod pero partial obedience lang. Yung masarap sa pakiramdam na sundin, pwede kong sundin. Pero yung hindi ako ganyang tao, hindi ko yan gagawin at all. Pwedeng doon, gusto ng Lord na mapalaya ang bawat isa sa atin. Kaya right now, tignan natin how easily na tayo ay nahulog sa self-deception. Again, God is calling us not to shame us, pero to set us free. Lahat tayo ay mapalaya ng Lord. Kung ang bawat isa sa atin ay na-guilty kasi tayo nga ay deceived na pala. Maraming sinasabi ang Lord pero hindi natin ginagawa. Di ba yung young ruler, meron siya ng lahat-lahat except surrender. Mayaman siya eh. Meron siya ng lahat ng yaman. At nung panahon na sinabi ng Lord na isurrender mo yung yaman mo, tapos follow me, diba? He walked away sad kasi hindi niya kayang ibigay lahat sa Panginoong Diyos. Pero ngayon, even small obedience moves heaven. Maliit na pagsunod, nagbibigay papuri sa Panginoong Diyos. Maliit na pagsunod, dinadala ang Lord para magdiwang in heaven because nakasunod tayo. So ngayon, ang Lord hindi lang naman siya nag-preach ng truth. He lived with truth. He lived the truth. Nilive niya yung buhay niya with that. So, ngayon pwede mo tayo tayong lahat. And then, we will just stand and we will pray to God. Alam niyo po, walang may alam ng puso mo ngayon. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, hindi ka maliligtas ng sa leader mo dyan kasi ikaw lang may alam niyan. Natatago yan. At hindi yan alam ng kahit na sino. It's between you and God who knows kung ang bawat isa ba sa atin talaga ay nakakasunod completely sa Lord or for performance na lang ang lahat ng to. Pero right now, mabuti ang Lord. Gaya nga po nang sabi ko sa inyo, mabuti ang Lord at dinadala niya tayo para makahingi ng tawad sa Kanya. Para tayo ay makapag-repent sa Panginoong Diyos or makapag-repent sa lahat ng nagawa nating mali. Sabi dyan sa next slide, sabi dyan, Jesus died and rose again to give us new life, a life of obedience. Gusto ng Lord na pag nakapakinig tayo, agarang pagsunod. Natutunan ko po, complete obedience, joyful obedience.
Tapos, nagre-rejoice na pagsunod. 3 karakteristik ng pagsunod. Rejoicing, complete, tapos mabilis. Ganong pagsunod ang hanap ng Lord sa bawat isa sa atin. So ngayon po, pikit tayo, and then the Lord will speak to your heart right now. The Lord will tell you that specific area that has been speaking to you many years ago or these days, the Lord is speaking into your heart na ito yung area na kailangang magbago ka na. Ito yung area na kailangan mo nang sundin ako. Kasi kung hindi, away from me because I never knew you. Pupunta ka ng langit, pero ang Lord, alam na meron na palang daya yung puso natin. So let's see what the Lord is telling us right now, na sinasabi ng Lord na dapat mo nang isurrender, dapat mo nang hingin ng tawad. And what's something, isang truth na alam mo, pero hindi mo pa rin na-apply until now. And now, what's one step of obedience I can take today? Anong pagsunod ang kailangan kong gawin ngayon para makalapit completely sa Panginoong Diyos? Sige mga kapatid, let's pray to God and let's ask for forgiveness. This is the time na nagpapalaya ang Lord ng puso because kala natin madali at yung para bang magaan lang ang hindi sumunod pag nagsalita siya. Pero actually, it leads to spiritual death. Until your faith nagfe-fade na, ang heart mo ang tigas-tigas na, and then one day, hindi ka na mag-church. Kala mo okay pa ang lahat, pero malayo na pala. Kaya mga kapatid, let's come to the Lord. Let's tell Him everything that's wrong. And let's tell Him yung mga bagay na hindi mo mabitaw-bitawan. Ang Lord tutulungan ka ngayon with that step. And confess if you realize you are being deceived. Na ang self-deception nag-enter sa puso mo at sa isip mo. No matter how many things you've done for the Lord here in this earth, pero may self-deception pala sa puso mo, hindi mo alam ang layo mo na sa Lord. But again, the Lord is giving us the opportunity na mapalaya at maliberate. Sige, let's pray. I'll give you 2 to 5 minutes to come to the Lord at ihingi natin ng tawad everything na hindi nais ng Lord sa atin. Mga bagay na sinasabi ng Lord na stop mo na, still ginagawa mo pa din. Sige po, let's pray. I don't know your heart, but the Lord does. Sayang ang opportunity na to. Binibigyan tayo ng chance ng God na lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. Sige po. Right now we come to you. The spirit of freedom, come in this place right now. Lord, we want to take our faith seriously. And if we're hearing but not doing, we know that we have self-deception. And it's very dangerous because no one can correct us because alam na, yung nasa amin lang to. Kaya right now, Lord God, thank you because you're exposing things. Thank you because you're surfacing our hearts. Pinapakita po ninyo ano yung hindi maganda sa amin at pinapakita po ninyo ano yung bagay na hindi namin masunod-sunod pero nais ninyong gawin na namin. Lord, right now, you're speaking into our hearts. Sinasabi po ninyo kung ano tong bagay na to that we need to step in obedience to you, Lord God. And right now, we're saying yes to you, Lord God, because we know that transformation begins in saying yes, Lord. We want to obey you, Lord. Give us the power to obey. Give us the ability, Panginoong Diyos, to say yes to you no matter how hard it is na makasunod. Right now, God, nakikita niyo po ang puso namin. Patawarin po ninyo kami, Lord God. Palayain po ninyo kami sa daya na meron ang puso at ang isip namin, Lord. We want to obey you fully, joyfully, Lord God, and immediate obedience. Lord, right now, naniniwala po ako na inyo na pong tinatanggal
ang bigat na nasa puso namin ngayon, ang bigat ng self-deception, Lord God. You're removing it into our hearts and allowing us, Lord God, na makapag-live and makapag-walk in the truth because the Spirit of the Lord is here. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom, O God. Let there be freedom in this room right now, O God. Ang pagpapalaya po ninyo ay maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. And since we're free, we can now dance, we can now share the gospel to other people, we can now sing songs to you, we can cry when we worship, we can say amen, we can nod, Lord God, whenever we're agreeing with the sermon because we have intention in our heart to obey everything na naririnig po namin, Panginoong Diyos. And right now, God, we know that you're pleased in this room. Kayo po ay nalulugat at natutuwa sa submission po at sa obedience na amin pong kinocommit this afternoon. Purihin po kayo, Panginoong Diyos. Ito po ang aming prayer. Ito po ang aming commitment. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po ang Lord at pagpalain po tayo ng Lord. Pwede na po tayo maupo. Praise God. Dito sa message na dinala ngayon, pwede ko bang maitanong kung sino dito ang first time na nakapunta dito sa church?